9 o'clock now, which means it's time for your weekly fill of awe-inspiring stories and insightful advices dito sa inyong paboritong Sunday morning show. Last week, we talked about kidney disease. Tungkol po yon kay Banji Magbanwa na may sakit sa bato, ngunit di na po kinaya ng kanyang katawan na mag-dialysis pa. So we decided to do a two-part series on kidney disease dahil po so many Filipinos are experiencing kidney failure at marami pong nagre-request na ipakita ho namin ang naging epekto ng Laminine sa may ganitong klaseng karamdaman. But this time, Susan, our story is about a seaman who has been on dialysis for 7 years. Kilalanin natin si Ariel Wanisa, isang seaman na ang kinakaharap ay isang malaking alon sa buhay. Alamin ang kanyang pinagdaanan sa istoryang ito. Lord, gusto ko gumaling ako. Natanggap ko na yung sakit ko. Pero sana naman, magkaroon ng isang bagay na makakatulong sa amin na hindi na kailangan mag-transplant. Siya si Ariel Wanisa, dating seaman na nagtatrabaho sa isang luxury ship. Maganda ang buhay, malaki ang kita. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon siya ng karamdaman. Nagkadiperensya ang kanyang kidney. 40 years old ako noon eh. Nagtatrabaho ako sa luxury liner. Nagkaroon ako ng problema sa mata. Akala nila na-stroke ako kasi hypertensive talaga ako eh. Binabana nila ako sa Australia. Kinonfine ako doon for 1 week. Nagulat ako doon sa findings ng doktor is dialysis. Kasi mataas na raw yung creatinine ko. Dahil sa kanyang sakit, di na muli siya pinasakay sa barko para magtrabaho. Pinayuhan siyang magdialysis. Nung una, ayaw niya. Subalit dahil sa paglala ng kanyang kondisyon, napilitan siyang magdialysis. January ako na-confine. Pagdating ng November, nagbago na yung katawan ko. Nangayayat na ako ng gusto, hindi na ako makakain. Tapos, hingal na ako ng hingal. Tinakbo nila ako sa ospital and that is the first time na nag-dialysis ako. Halos mawala ng pag-asa si Ariel, lalo na nang malaman niyang tuloy-tuloy ang pagdadialysis niya. Unti-unti ako nagkaroon ng depression. Ang laki-laki nung kinikita ko, FW ko. And that time, first year college pa lang yung panganay ko. Tapos nasa elementary pa yung dalawang anak ko. Nag-aaway kami parati ng wife ko. Ayoko may kumakausap sa akin. Parati akong galit. Ubus na halos ang pera sa bulsa, ubus na rin ang pasensya ni Ariel. Maging kapamilya niya ay apektado na, lalo na ang kanyang ina na may karamdaman din. Bilang magulang, ina, nag-iisa lang po ako, wala na siyang tatay. Nasa dibdib ko lahat ang pag-iintindi. Ako po ay nakaramdam na mabigat ang aking dibdib. Ang sabi sa akin ng doktor, ay ako na po ay babypass. Hinihingan agad ako ng 50,000. Wala akong ganong halaga. Linggo-linggo, kailangan mo mag-produce ng 6,000 pesos. Ang recommendation sa iyo ng doktor, 3 times. Kung 3 times ka, 9,000 pesos. Eh, wala nga akong trabaho eh. Sakit at hirap ang nararamdaman ni Ariel sa pagdadialysis. Pag sinabing dialysis, napakahirap ng procedure at saka yung pakiramdam. Eh. Meron kang pain internally sa kidneys mo na hindi ka makatulog. I-inject dito yung malalaking karayom. Ilalabas yung lahat ng dugo mo at idadaan sa machine, lilinisin nila, ibabalik ulit. Tumataas yung blood pressure mo at nagkakaroon ka ng sakit ng ulo. Tapos after dialysis, hinang-hina ka. Isang araw, di sinasadyang napanood niya ang programang Be Alive sa TV. Nanonood ako sa Channel 11 ng GMA News. Merong pastor na nagde-testify na meron siyang cancer sa lalamunan na gumaling. At the end of the program, merong 3 babae akong nakita. Pilit kong inalam kung ano yung pinag-uusapan nila. So nakuha ko yung word na Laminine. Dahil sa napanood, di siya nagdalawang isip at agad pumunta sa opisina ng Laminine. Meron lumapit sa akin, coroner siya, pinakita niya sa akin yung lab result nung isang dialysis patient at sinabi niya yung malaking pagbabago dun sa lab result nung pasyente sa creatinine. Tinuloy-tuloy nga ni Ariel ang pag-inom ng Laminine. Yung mga nakadalawa, 3 araw na ako, parang okay na yung tulog ko, hindi na ako irritable. Medyo malakas yung katawan ko. Tuloy-tuloy lang yung Laminine ko. Dumating yung time para ako mag-laboratory. Gulat ako kasi nag-normal yung aking calcium. Yung aking potassium na sobrang mataas, nag-normal. At yung mahirap na gawing normal na uric acid, nag-normal din. Ang kaya ko, 800 na lang.
That is before pa ng dialysis. Maging ang ina ni Ariel na may karamdaman, bumuti rin ang pakiramdam. Hindi po ako nagdalawang isip at aking sinubukan ang Laminine. Isa sa umaga, isa sa gabi. Nakaubos ako ng 3 box. Naramdaman ko, malakas ako. Saka parang hindi naman siya doon sumasakit. Sa ngayon, nagdadialysis pa rin si Ariel. Bumuti ang kanyang pakiramdam at muling bumabalik sa normal ang buhay niya. Hindi ako parang bilanggo na hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Pwede akong makipag-enjoy sa mga kaibigan ko. Kasi malakas yung katawan ko, malakas yung immune system ko. Tapat na pananalig sa Diyos at sa tulong ng programang Be Alive, Laminine ay nakilala at nakatulong sa may karamdaman. Nay, malaking pasalamat ko sa Laminine. Una-una sa mahal na Panginoon. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. At nakakapag-alaga pa kayo sa akin habang dinadialysis ako. Anak, mahal na mahal kita. Napakasarap ng aking hingap at maginhawa ng aking pakaramdam. Kapiling kita. Sa pamamagitan ng Be Alive, tsak na marami pang testimonya ang maririnig tungkol sa ginhawa dulot ng Laminine sa buhay ng tao. There is certainly no love like a mother's love. Nakita naman natin sa ating kwento na kahit anong edad ng anak, patuloy pa rin sa pag-aalaga ang isang ina. Totoo yan, Tita Maggie. Sabi nga, one of the most painful experiences in a mother's life is yung maunang mamatay ang sariling anak. At dito sa show natin, meron din tayong ina. Si Susan Barlin po. Patuloy natin saksihan ang dalang tulong ng regalong Laminine sa atin ni Susan. Sa aming pagbabalik. Mami? Anak?